po ang hindi nyo nalaman na dapat malaman ng taong bayan. Meron po akong nasagap na isang balita na nagtangka po ang Maisog Rally sa Pampanga. Subalit mga kababayan ko, kagaya ng Bulacan, hindi rin po pinayagan. Ito po'y napapaisip lamang ako sa mga panahon na to, mga kababayan ko. Dahil meron pong mga kumakalat ngayon na kagaya ng mga video na ipapakita ko po sa inyo mamaya, mga kababayan ko. At ang pinakamatindi po dito, Diyos por santo mga kababayan, ito po yung lantaran na sinasabi natin kapag bigo ang isang plano, gagawa sila ng isa pang plano, mga kababayan ko. May plan A, may plan B, mga kababayan ko. Pero mabalik lang tayo mga kababayan. Ito po yung katotohanan ito hindi ako totoo lang tayo mga kababayan ko. Bawal po dito ang sinungaling. Bawal po dito sinungaling. Bawal po dito ang gumawa ng ito galing sa kanila to mga kababayan ko. Ito po panoorin natin mga kapatid. Totoo po pala ang mga kumalat na bali-balita mga kababayan ko na ang Maisog Rally sa Bulacan ay hindi po talaga pinuntahan ng taong bayan. Oh my God, mga kababayan ko. Totoo po pala, akala ko fake news, walang mga kababayan ko, totoo pala. At may nakuha po tayong ebidensya na magpapatunay mga kababayan ko laban dito sa kanila, mga kapatid. Panoorin nyo po itong video na to Kumalma po kayo. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ito po Maisog Rally sa Bulacan. Kinuwanan po ito mga kababayan ko bago sila mag-uwian. Tignan nyo po yung mga tao mga kababayan ko Panoorin nyo. Kailan? Tignan nyo ang bigas. Tingnan nyo pag-usapan din natin yung sinasabi ni ate. Magkano? 20 pesos. Nakita ko sa Facebook, ang gulay walang bumibili kasi walang pera mga tao. Nasaan ang pera ng mga tao? Kaya magpunta na kayo dito. Eto, may truck na malaki Tignan nyo, Ito mga kababayan, isang malaking patunay po ito na ni isang mga bisita nitong Maisog ay wala talaga palang pumunta. Malinis talagang lahat ng paraan ginagawa nila dito sa atin pero hindi kami papatinag. Kaparating na po ang ating mga kasamaan dito sa lugar ng Bulacan, Bustos. Nagtangka pala sila manghikayat ng tao through online but suddenly, yung mga vlogger ayaw mag-comment. Pagpunta na po kayo dito, ipakita ninyo ang pagka-Maisog ninyo, pagka-Duterte ninyo. Tago ng tago. Datingan na sila ngayon. Yes. Ang sipagdatingan na daw sila ngayon. Nandito ang ating mga matatapang na vlogger. What? Matatapang na vlogger? Hindi patitinag. Nandito silang lahat. Dito na sila natulog. Iba nga dyan. Pumunta lang ng madaling araw. Sobra ka naman, te. Ate naman Huwag ganun. Masyado mo naman binuwat yung mga Yung iba dyan, dumating lang ng madaling araw. Hindi natulog. Sobra naman yan. Uy, fake news. Walang kainan, walang tulugan. Wow! Talaga ba? Yung tropa ko nga nandiyan dyan Nakita ko sila doon kumakain, may picture Walang kain, walang tulugan. Hindi naman yun, makapanghikayat lang talaga Hindi kami natutulog. Wow! Hindi ka natutulog! Sabay sigaw na may hindi daw natutulog mga kababayan mo. Duterte ka nga. Ikaw ang kailangan para sa pagbabago. Say Rodrigo, walang tulog. Ang mga vlogger na katulad nyo. Tuloy. Walang tulog. Kaming gising. Basta
Okay lang, okay na kami. Oh, sabay kape, okay na daw kayo. Ay, galing naman, makulay! Ang lalakas nito. Ang lalakas, Diyos ko po. Basta sabay sigaw sa live stream, basta may pangkape lang. Oh, ibig sabihin, pakulay. Oh, di ba? Nasunog kayo dito. Oh. Gusto niya, binabanatan niyo ako, di ba? Oh, simple lang ang tira ko. Oh, namnamin niyo. Kung pinagalingan ma, mayroon pa po dito taga Davao. Oh, meron. Kilala ko yung taga Davao na yun, kung sino yun. Kilala ko yung taga Davao na vlogger. Pero kaibigan natin yun, mga kababayan ko. He is fighting for his rights. And kaya kahit na anong mangyari, kaibigan ang turing natin doon. Pero, himayin natin yung sinabi nito ni ate na kumakalat ngayon sa loob ng social media para masawatan natin yung kanilang disinformation. Ito yan. Unahin natin to. Kailan? Sabi ni ate, Tingnan nyo ang bigas, magkano? 20 pesos. oh, ayan, buti alam mo. Oh, mga kababayan ko, tignan nyo, narinig nyo siya ha. Ito maisog to. Tao ni Duterte. Alam niya, ang bigas 20 pesos. Mga kababayan ko, 20 pesos ang bigas. Saan? Sa farm gate, mga kababayan ko. Kaya yung kinakanta nila dun sa maisog, wala na ng bugas. Well, ang presyo daw ng bugas. Kinakanta nila yung presyo daw ito, pangako daw. Alam ni ate, nasa farm gate, mga kababayan ko, na meron 20 pesos na bigas sa mga magsasaka. O ngayon, mga DD shit, mga DDS. Alam nyo na. Kasi si ate na nagsasabi sa kampo nyo to na meron talaga. Kaya huwag kayong gagawa ng fake news na walang 20 pesos na bigas. May 20 pesos na bigas nasa farm gate. Wala nga lang sa palengke. Ayan. Tuloy. Meron pa siyang hinirit. Hiritan natin to si ate. Nakita ko sa Facebook, ang gulay walang bumibili kasi walang pera ang mga tao. Nasaan? Ayan. Nasaan daw? Pera ng mga tao. Nasaan daw ang pera ng mga tao? Ulitin natin to. Ang ganda nito. Sobrang ganda ng sinabi niya. Mga kababayan ko. Ulitin natin. Kailan? Tingnan nyo ang bigas, magkano? 20 pesos. Nakita ko sa Facebook, Nakita niya daw sa Facebook. ang gulay walang bumibili Ang gulay daw walang bumibili. kasi walang pera ang mga tao. Kasi wala daw pera ang tao. Nasaan ang pera ng mga tao? Nasaan daw ang pera ng mga tao? Kaya magpunta na kayo dito. Katapos sabay-sabay banggit siya na sabi punta na daw dito. Tanungin ko kaya to, nasaan ang pera ng taong bayan ng Davao? Yung 51 billion ni Pulong. Nasaan? Kasi yun ang question mark dito. Nasaan yung pera ni Pulong? Di ba mga kababayan ko? Oh, di ba? Tama ako. Tapos sabay pupunta na daw kayo dito. Ang galing ni ate hype na hype. Ito, may truck na malaki Ito, may sabay alibay ka ng ganun nasunog ka dun napaisip ka sa pa. Walang bumibili kasi walang pera ang mga tao. Asan daw ang pera ng taong bayan? Ang gulo mo ate Kailan? Tingnan nyo ang bigas, magkano? 20 pesos. Tingnan 20 pesos. Sabi niya sa bibig niya, hindi sa atin ang galing. Nakita ko sa Facebook, ang Nakita niya daw sa Facebook, gulay walang bumibili ang gulay daw walang bumibili. kasi walang pera ang mga tao. Sa kadahilan ng wala daw pera ang tao. Nasaan ang pera ng mga Natapos sa kadahilan ng wala daw pera ang tao. Ito. Sige, pag-usapan natin to. Okay, ate, number 1. Bakit mo nasabi na walang pera ang tao at walang bumibili ng gulay? Kasi alam niyo kung bakit ang gulay kung minsan nabubulok, mga kababayan ko, sa sobrang taas ng demand, mga kababayan ko, minsan naibebenta ng mas mura. Opo, sa Benguet, pinakita ko po sa inyo dyan, mga kababayan ko. Meron po talagang mga ganun na sitwasyon na nangyayari. Kaysa mabulok yung gagawin na lang nilang pataba. Okay, sinagot ko na. Number 2, sabi niya po dito, wala daw po pera ang tao. Paano nga ba tayo bakit walang pera ang taong bayan? Mga kababayan ko. Dahil sa dalawa lang po yan, mga kababayan ko. There is 2 kinds ng ugali na siyempre masasabi natin na totoo. Mga kababayan ko, bakit ba nawawala ng pera ang isang tao at hindi ba nawawala ng pera? Number 1, mga kababayan ko, walang trabaho. Tama ba ako? Number 2, batugan. Tama? Mga kababayan ko?
Number 1, walang trabaho. Number 2, batugan sa bayan, mga kababayan ko. Kasi mga kababayan ko, kung wala kang trabaho, wala ka talagang pera. Hindi ka makakapag-generate ng pera para makabili ka ng gulay. Tama ba ako, ate? Pangalawa, yung batugan, mga kababayan ko, yung palamunin ng taong bayan at palamunin ng gobyerno at palamunin sa Senado tuloy, palamunin ng tao, ng pamilya nila, mga kababayan ko, yun po talaga, wala po talagang kikitain yun, no? Kaya magrereklamo po yun sa gobyerno. Pero mabalik po ako doon kung bakit nawawalan ng pera ang tao. Number 1 reason, walang mahanap na matinong trabaho. Totoo po sinasabi natin. Bakit po walang mahanap na matinong trabaho ang taong bayan kung bakit nawawalan ng pera at sanhi nun ay pagkawala ng kanilang pera o salapi? Mga kababayan ko, it's because, mga kababayan ko wala pong pumapasok sa ating investors. Mga kababayan ko. Pero kung may investors po tayo, mga kababayan ko, nakakapag-generate po tayo ng maraming trabaho, magkakaroon po ng pambiling gulay yung inyong sinasabi na tao na walang pera, mga kababayan ko. Subalit, mga kababayan ko, mabalik ko lang sa'yo, dito ko ibabalik yung tanong mo, ate. Paano tayo makakapag-generate ng trabaho kung ayaw nyong buksan yung ating economic provision? Diba, mga kababayan ko, siyang nagpapahirap sa taong bayan, itong hindi pagpasok ng malalaking investors sa atin. Mga kapatid, shoutout kay Alibuga. Mga kababayan ko, hindi nakakapagpasok ng investors dahil mga kababayan ko, pangit yung ating economic provision sa bansa. Sa makatuwid, mga kababayan ko, bulok na sistema, mga kababayan ko. Ngayon, isisisi nyo ba yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Isisisi nyo ba kay PBBM yan? Isisisi nyo sa sinasabihan nyo ng bangag? Yung mga ugali nyo na yan, dapat natandaan nyo tong sasabihin ko. Mga didisaksak nyo sa kukote nyo to. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin kasi wala tayong pumapasok na investors sa bansa natin. Meron man, kakapiranggot lang. Pero hindi kagaya na sa Malaysia, Singapore, sa Japan at sa China na sang tamakmak ang pumapasok na malalaking international companies. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang international companies lang dito, kung hindi brand ng sapatos, brand ng sasakyan, brand ng damit, mga kababayan ko. Pero sa ibang bansa, may mga malalaki pang kumpanya doon, mga kababayan ko, nakagaya ng mga hindi pa natin nakikita dito sa Pilipinas na ini-import pa natin yung mga produkto nila. Ayun, mga kababayan ko, matanong ko lang, sino nga ba ang totoo magpapahirap sa ating bayan? Ang maisog nga ba o ang bagong Pilipinas? Hindi, mga kababayan ko, let me explain. Because this is very important for everyone, mga kababayan ko. Sino nga ba ang magpapahirap sa taong bayan kung sakali ang maisog o ang bagong Pilipinas? Mga kababayan ko, tatanungin ko po kayo, sagutin nyo po ako, comment down below, mga kababayan ko. Sino po ba ang magpapahirap sa Pilipinas? Ang maisog o ang bagong Pilipinas? Mga kababayan ko, kasi yung maisog, mga kababayan ko, uunahin ko na po kayo, anti-economic provision kayo. Sabi nga ni Duterte, ay wag ganun tsa-tsa, may mga palaman niya, may mga ganito yan, may mga economic tsa-tsa na yan. Anti-tsa-tsa kayo. Anti-change constitution kayo. Kami naman sa bagong Pilipinas, we are pro na magkaroon tayo, mga kababayan ko, ng bagong economic provision nang sa ganun umangat naman ang bansa natin. Mga kababayan ko, umangat naman tayong mga Pilipino. Sa tingin ko, yung mga maisog, kayo ang magpapabagsak sa Pilipinas. Maglulugmok sa kahirapan. Tama ka dyan. Shoutout kay Alibuga. Mga kapatid, nandito si Alibuga. Si Al, huwag niyong kakalimutan na dikitan ng kanyang bahay at yakapin yan. Hawak niya ng buong pamilya nyo. Kung ayaw niyong masaktan. No, mga kababayan ko, yung maisog, sila magpapabagsak because tayo sa bagong Pilipinas, ang gusto natin, makapagpapasok tayo ng maraming investors nang sa ganon, magkaroon tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng pagkakakitaan, magkaroon tayo ng pagkabuhayan. Tama yung sinasabi ko, ate. Correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko, mali ka doon. Dahil, kapag may pumasok na investors, lilikha ng trabaho.
Pag may lumikha ng trabaho, may sweldo ang manggagawang Pilipino. Kapag may sweldo ang manggagawang Pilipino, may pambili na tayo ng gulay na hinahanap mo. Oh, tama ba ako? Sa maisog, ayaw nyo yan. Kasi bakit? Gusto nyo, yung mga kaalyado nyo lang ang yayaman. Mahirap yon, ate, di ba? Oh, tuloy natin sinasabi niya. Tao, kaya magpunta na kayo dito. Oh, yan ang sasabihin ninyo. Ulit natin, oh. Ang bumibili kasi walang pera ang mga tao. Nasaan ang pera ng mga tao? Nasaan daw ang pera ng mga tao? Okay. Tanungin natin si Sara Duterte. Tanungin natin. Nasaan ang pera ng tao? 125 million in 11 days. Nasaan ang pera ng taong bayan? Ayun, tanungin natin, nasaan daw pera ng tao? 125 million in 11 days. Nasaan ang pera ng taong bayan? Di ba? Napapaisip kayo? Kasi sabi niya nasaan ang pera ng tao? Bakit di natin tanungin si Sara? Sa 125 million, nasaan in 11 days? Di ba? Mga kababayan ko? Oh, ngayon, nasasaktan kayo, 'di ba? Oh, ngayon, question pang isa. Mga kababayan ko, 51 billion sa isang distrikto. Mga kababayan ko, nasaan ang pera ng taong bayan? 'Di ba? Yun ang tanong. Oh, pera ng taong bayan 'yun eh. Nasaan? Yan ang question mark, 'di ba? Oh, sasabihin nun, no comment. Tanungin niyo na lang yung kapatid ko. Di ba? Mga kababayan ko, that's the right question. Where's the money of the Filipino people? Saan napunta? Saan nangyayari ito? Saan nyo nilagak? Saan nyo pinunta? 125 million is one of the example at 51 billion is the worst example. Yan Duterte dynasty na yan. Ngayon, tatanungin nyo, bakit walang asok at walang pera ang tao? Ako kaya magtanong, nasaan ang pera ng tao? Walang pera ang tao, walang trabaho. There's two kinds. Sabi ko nga, batugan at walang trabaho. Yung batugan, wala talaga yung magagawa. Pero yung may walang trabaho, makakapaghanap ng trabaho. Paano ang problema? Walang mahanap ng trabaho yung tao. Diba? Kasi kulang tayo sa investors. Magpapasok tayo. Sa maisog, ayaw ninyo. Bakit? Kasi kayo yung nakikinabang. Diba? Tama ako? Correct me if I'm wrong. Tuloy natin sa sinabi niya. Kaya magpunta na kayo dito. Eto, may truck na malaki, Tignan nyo, napakalinis, Oh, yan. At least sa'yo nang galing. Tignan nyo, napakalinis, Talaga malinis talaga yan. Bakit? Mga kababayan ko. You know why? Biruin mo, inabot na kayo ng 3 PM. Kakaantay dyan. Walang pumunta ni isa. Bakit? This is 3 PM. According dun sa napanood ko, this is 3 PM. Mga kababayan ko, 3 PM na po ng hapon, binoykot yung rally nyo. Because walang gustong pumuntang Bulakenyo. Tama? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Diba? Tama ba ako? Wala. Ngayon, sasabihin nyo, malinis. Diba? Talagang lahat ng paraan ginagawa nila dito. Tapos sasabihin nyo, pag walang pumunta sa inyo, hindi kayo sinipot ng tao, sasabihin ninyo, mga kababayan ko, ginigipit kayo ni Marcos. Tignan nyo mga kababayan ko Ang bumibili kasi walang pera ang mga tao. Nasaan ang pera ng mga tao? Kaya magpunta na kayo dito. Eto, may truck na malaki, Tignan nyo, napakalinis, Talagang lahat ng paraan ginagawa nila dito sa atin, pero hindi kami papatinag. Lahat daw ng paraan ginagawa daw nila. Na, ni Marcos, sisisi nyo na naman kay Marcos. Kapag hindi kayo pinuntahan ng tao, sisisi nyo kay PBBM. Yan ang gilagalawan ninyo, mga kapatid. Ganyan kayo gumalaw. Diba? Ganyan kayo manira, ganyan kayo mangsisi, diba? Fentanyl pa. Diba? Fentanyl pa more. Diba? Mga kababayan ko, ninyo ba napansin? Tinabla kayo ng taong bayan dyan.
Hindi talaga kayo sinipot. Tuloy. Kaparating na po ang ating mga kasamahan dito sa lugar ng Bulacan. Dismayado ka kasi walang pumunta. Bustos, magpunta na po kayo dito, ipakita ninyo. O kala ko ba papunta na tapos nang hihikayat ka sa live stream ngayon? Baka maisog ninyo, baka O ipakita daw ninyo yung pagkamaisog daw ninyo. terte ninyo. Ipakita nyo daw yung pagka-Duterte nyo. O panatiko ka nga. Tago. Magsidatingan na sila ngayon. Yes. Hey! Yeah! Hallelujah! Parang parang concert lang ni Kibuloy ha. Nandito ang ating mga matatapang na vlogger. Weh! Hindi patitinag, nandito silang lahat. Dito Oh! na sila natulog. Oh, hindi ah. Walang kainan, walang tulugan. Weh! Hindi kami natutulog. Oh, ikaw. Tapos, hirit yung mga yan, pakinggan nyo pangkape, tingnan mo, pa super chat. Yes. Walang Kaming gising. Basta kape lang, okay na kami. O, di ba sa live stream, ganyan ang galawan nila. Ay, nako. Pinagalingan ma, mayroon pa po dito taga Davao na vlogger. Oh, yung pang taga Davao daw na vlogger. Tropa natin yung taga Davao na yun. Hindi naman kaaway. Pero, mga kababayan ko, no? O, ganyan. Nakita nyo sa ginagawa nila kung paano sila mang-brainwash ng tao. Mga kababayan ko. Hindi sila sinipot ng taong bayan. Sisisi nila kay Marcos, sabihin ginigipit sila. Mga kababayan ko. Ginigipit sila, sabihin nila kasi pinalaya sila na may-ari ng lupa mismo. Pangalawa, walang umaten na taga Bulacan kasi useless, nonsense sila. Diba? Tapos ngayon, pag hindi kayo sinipot, magwawala kayo, puputok nyo yung galit sa gobyerno. O saan lulugar si PBBM doon? Diba? Ngayon, mga kababayan ko, diba? Ngayon, mga kababayan ko, nagugulat kayo, diba? Yan ang galawan nila. Kaya madlang people, makinig kayong mabuti. Wake up, Filipino people. Huwag tayong magpabudol. Stop budol. No fentanyl pa more.